Amen. Pagkali sa ating Diyos. Salamat sa praise and worship na tunay nga po na Christ is enough for us. So, sino pa nga hanapin natin? Ano pa yung hanapin natin kung nasa ating puso ng ating Diyos? Amen? Ngayon po ay ready na po ba na makarinig ng mapagpalang salita ng Diyos? Amen. Tinatawagan ko na po ating First Lady ng pastor, woman na pastor natin dito sa church, ang ating Pastora Maria Lisa Pagaspas Gomez. Pagpapalo natin ang glory to God sa kanyang buhay. Amen. Thank you for that very beautiful introduction, Sister Sharon. And also for that very powerful worship na talaga po nadala po ako sa presensya ng aming Panginoon. Amen. And for this morning po, ang ating pong topic is, ilagay ko na po muna dito bago starting prayer. Held by the God who finishes. Let's pray. Father, this morning, encourage us by your words, as you have filled us by your Spirit through the worship that we just had. Speak to our hearts, O Lord, and renew our hearts and make it whole again day by day, as we want our lives to be a living testimony of your glory. In Jesus' name, amen. Well, for this title, Held by the God who finishes. Hindi pa na ako makakapaglakad. Pero nga ng mic na pwede akong makapaglakad, kukunin na ito kaya. Sorry. Yan, thank you, Hannah. Hello, yes. Yung pong buhay natin, kapag ipinahawak po natin yan sa tao, malulungkot po tayo dahil mga tao po minsan umahawak sa atin, hindi naman po talaga tayo napapangalagaan ng mabuti. Let's say, yung buhay mo, pinagkatiwala mo yan sa asawa mo. Okay naman yan, dapat naman talaga, di ba? Dapat ang asawa mo may hawak ng buhay mo. Pero, kung naman hawak ng asawa mo buhay mo, dapat ang Diyos pa rin ang totoong may hawak sa inyo. O let's say, hawak ng boyfriend mo ang buhay mo. Tuwing bubukas ka ng cellphone sa umaga, sa halip mo unahin mo ang prayer, bubuksan mo ang message. May chat kaya siya sa akin. At pag wala siya na chat, hindi na po ang araw mo. Nakalimutan mo na mag-pray. Kapag pinahawak mo ang buhay mo sa tao, sa babae, sa lalaki, sa boss mo, sa trabaho mo, in the end, pwede kang matulog. Kasi pwede ka nilang bitawan, pwede ka nilang iwan, pwede nilang gawin ang gusto nila. Pero, kapag po ang buhay mo, pinahawak mo sa Diyos, ang Diyos po ang siyang magbibigay sa iyo ng isang buhay na tunay na maganda, tunay na masaya-siya, isang buhay na walang regrets, but isang buhay na punong-puno ng kapuluhan. So, ipahawak po natin ang buhay natin lahat to the God who finishes what He started. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. So, for our verse for today, let me read to you. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Philippians 1:6. Ilan po sa inyo dito, magaling magsimula, pero hindi natatapos. Ilan sa inyo dito, nagsimula mag-aaral, hindi natatapos. Pero meron kanya-kanya naman pong reason kung bakit hindi natatapos, right? O ilan po sa inyo dito, nagsimula po sa paluwagan, pero nakapagtuhulog lang, wala na. Hindi na tinuloy. Yung Pilipino po, noon po tayo sa isang characteristic daw,
ugod. May magaling tayong magsimula, pero hindi naman natin natatapos. I'd like to share to you the story of this marathon racer na palagay ko ay naikwento na rin sa inyo sa preaching na ito noong mga ibang tumayo sa pulpito. Ito pong marathon sa isang Olympic. Tapos habang nagtatakbuhan po ang lahat sa marathon, iba po nakakaabot na sa finish line. Ito pong isang ito tumatakbo ng mabilis. Pero siya po ay nadapa. At nung nadapa po siya, hirap na hirap po siyang bumangon. Kaya po yung kanya pong father, tatay niya mula sa audience, lumapit. Pagkatapos po, siya po ay binuhat. At paika-ika po siya. Ang tagal po nang inabot, paika-ika po siya. Hanggang po umabot siya sa finish line. Imagine the pain. Yung kung kapag po kayo nakilayan, kapag po kayo medyo natakilong lang ng konti, di ba Sister Baby, hindi ka na makaalis, hindi ka na makalakad, hindi ka na makapunta ng church dahil napakasakit. Pero this person po sa marathon na yun, imagine the pain na tinakbo niya para makaabot sa finish line. At tinanong po siya ng mga interviewer, bakit hindi ka na lang umupo? At hindi ka na lang nang pahinga nung ikaw ay nadapa dito sa labanan na ito? Bakit pinilit mo pa rin umabot sa finish line kahit ikaw na yung dugtot at ulit? Ito po ang kanyang sinabi. My country sent me here not just to win the race, but to finish the race. Pinadala ko dito ng aking bansa, hindi lang para mabuwagi, hindi para tapusin ang aking takbuhan. Amen. Sa buhay ko na ito, sa ating mundo, sinend po tayo dito ni Lord. Binuhay po niya tayo, hindi lang po para mabuhay, nang basta nabuhay ka lang. Pero bawat isa po sa atin, meron po tayong kanya-kanyang grace. Meron po kanya-kanyang takbuhin sa ating journey. At there are times po, nadadapa po tayo. Minsan na pagpagod po tayo. Pero the message of God to us, huwag kang sumuko. Bumangon ka ulit at tapusin mo ang iyong takbuhin. Dahil tulad ng ama na lumapit sa kanyang anak, ang ating pong ama, kapag nadapa po tayo, tumawag tayo sa kanya, ibabangon po niya tayo, at tayo'y tutulungan niya na magtapos natin ang ating takbuhin sa iyong pamilya. Amen! Amen! Pakisabi mo sa katabi mo, continue running your race. Amen. Hallelujah. Glory to God. Now, let us see po. Ang ating pong Panginoong Jesus, ito pinakamagandang example na nagsimula na natapos. Remember po yung 7 last words. Ano po yung ika-6? Ano yung ika-6 sa 7 last words? Ang sabi po doon, it is finished. Sabi ng Panginoong Jesus, ganap na. Ito po ang pinakamagandang pagtatapos sa lahat. Sapagkat ang word of salvation, kung hindi po natapos, kawawa po tayong lahat. Impiyano po tayong lahat. Babarbecuehin day and night. Lilitsunin day and night. Walang katapusan sa akin. Pero hindi po kaya yun ang nagmamahal na ating Diyos na maganasan natin ang walang hanggang sakit. Alam naman po natin kung maginaanan ni Jesus. Nagdaan po tayo sa Holy Week. Alam po natin kung mga pinagdaanan niya. Sobrang hirap. Siguro po, kung in the midst of the paghihirap niya, sumuko siya. Yung sinabi niya, ayoko na. Tama na. Pero alam niyo po, kahit po ang pawis niya dugo na, kahit po nung siya ay hinaangkas ng paulit-ulit, ng masakit pong pangangkas na kapag siya po hinampas ay duhan po siya, literal po na nararamdaman niya yun. Alam niyo po kung bakit hindi po siya sumuko?
Kasi po, habang dumadaan siya sa ganyang paghihirap, nakikita po niya sa kanyang pong vision ang mukha po ng bawat isa sa inyo. Nagpa-flash po sa kanyang visions ang mukha ng bawat isa sa inyo. At sinabi niya sa sarili niya, kahit mapubos lahat ng dugo ko, itutuloy ko ang laban dahil gusto ko si Lucy maligtas, gusto ko si Noe maligtas, gusto ko si Hannah maligtas, gusto ko si Sharon maligtas, gusto ko ang lahat ng mga nilalanggo na magtitiwala sa akin ay maligtas. And we knew it dahil after he stepped on the cross on Easter Sunday, he rose again from the dead, signifying the victory na ikaw at ako, sigurado na tayo, may heaven tayo naghihintay. Amen. Hallelujah. Glory to God. Let's go with the first point of our story. Sabi na natin yan. Number one, God is the author of our stories. Kapag kayo po ay nagbabasa ng libro, sino sa inyo po dito? Hindi po basa ng libro? Meron? Wala? Si Regine, hindi po basa ng libro. Yung noon, meron po ba? Yung mga ka-age ko. Hindi, nung pong unang ano kasi wala pong cellphone. So, ang ating libangan nun, magbasa ng libro. So, mga libro ko naman kung binabasa mo, hindi pa na libro, comics. Alam niyo, may comics na itutuloy. Yung Kislap, may mga itutuloy dyan. Tapos, meron pang isang comics na gusto ko na wakasan. Kasi yung itutuloy, bibili ka na bibili. Nakalimutan ko yung ibang pangalan ng comics na binabasa ko. Pero talagang nag-enjoy ako sa pagbabasa. Meron comics doon si Carla J. Caparas. Pero nakakatuwa ko magbasa, kaya yung pag-itutuloy, kaya minsan nananabig ka, gusto mo bumili na agad. Alam po ninyo, kapag po kayo nagbabasa, ang naghahanap ng libro pabasahin, ang hindi lang po title ang hinahanap natin. But, we are looking kung sino ang author. Diba? Kasi kapag ka, nagbasa ka naman ng libro, tapos ang author, hindi mo kilala, yung pala kulto, ba'y baka pagkatapos mong magbasa ng libro, kulto ka na rin. Kaya ingat ka kung sino yung author ng binabasa mo. At sino yung author na tinitingnan mong mga libro. Ako po kasi may mga favorite authors din po ako. Like, si Max Lucado, si John Maxwell, at noon po, nung hindi pa nag-iba ng reliyon, si Ed Lapis. Siguro iba sa inyo, may libro din ni Ed Lapis, di ba? Hindi naman po reliyon ng iba niya, kaya lang, born again pa rin naman, kaya lang, I know na may iba na siyang belief. Parang yung belief na ang tao dapat lang mabuhay ng masaya. Yung bang parang hindi cheap ang salvation mo. Kahit magkasala ka, hindi yan mabubura ang salvation mo. Your duty is to be happy. Parang kasama ko sa mga ganong belief. Parang kahit hindi ka masyadong nag-isip, maiisip mo, ano? Hindi naman talaga cheap ang salvation mo. Hindi kaya burahin o pawalang bisa ng isang kasalanan, dalawa o tatlong kasalanan ng salvation mo. Pag yan po ang itinuro ko sa inyo, makapaglabas nyo ngayon, maghanap na kayo ng magkakasala ng gagawin. Dahil alam nyo na kahit anong nangyari, heaven na yun. But we know, kapag paano ba isang tao, sasaktan mo ba siya? Kung paano ba isang tao, tuturugin mo ba puso niya? Ngayon, kung totoong ligtas na tayo, mawawag na tayo ng appetite sa kasalanan. Yung bang, dahil binigtas ka na ni Jesus, kahit nasa harap mo pa, na nakikita mo itong mga vision na nakahatay sa'yo, wala na, ayaw mo rin, nakanggan. O nandiyan yung mga babae na nulungso sa'yo, wala na akong gana, ligtas na ako, straight na ako. Sa asawa ko na lang ako. Sa isa na lang ako. O nakita mo yung tungso na. Hindi pwede. Pero Lord, sa inyo lang ako. Okay lang madurog ako. Sa pagtitiis dahil gusto ko pa siya. Dahil alam ko, Panginoon, lilipas din yun. Dahil papalitan mo yun ng mas mahina na mas tama at hindi ka magkakabalik at magkakasala pa. Amen? Hallelujah. So the author is important. So sabi po ay alam naman po natin na ang author ng ating buhay ay ang Panginoon.
Pero, alam po ninyo, marami pong tao hindi po nila naiintindihan na si Lord talaga ang karubuhay nila. Ang dami pong suicide. Sa ibang bansa po, sa buong mundo, ang dami pong nagpapakamatay. Bakit ba sila nagpapakamatay? Dahil iniisip nila there's no more hope. Eto buhay ko walang kwenta. Hindi naman ako may gusto na mabuhay ako. Yung mga magulang ko, hindi ko gusto mabuhay ako kasi hindi lang ako sa mundong ito na hindi ko gusto. Hindi ko pinili. Pero ayon mo sa Psalm 139, for you created my inmost being. So bago po tayo mabuo sa sinapupunan ng ating mga ina, nabuo po muna tayo sa isipan ng Diyos. So, ang ibig sabihin yan, you are not an unwanted child. Hindi ka bunga ng pagkakasala. Pero kung ikaw ay nabuhay sa mundong ito, ang merong idea at ang nakaisip na mabuhay ka, hindi ang nanay at tatay mo. Hindi ang nagka-idea at nakaisip na ikaw ay mabuhay sa mundo is no other than God. He is the author of your life. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God is the author of your life. Alam mo niyo, during the course of our lives, kung sinabi mo God is the author of our lives, then that means God is also the author of our love story. Marami po ang nasisira sa mga pumapasok ko sa relasyon. Kasi po, pag pumapasok ka sa relasyon, ikaw ang gumagawa ng yan din. Nakita mo siya, tapos nagkagusto ka sa kanya, and then, nakaramdam ka ng kilig. Sinagot mo siya. Pero sinagot mo siya, during the course of your relationship, bigla kang iniwan, nakakita ng mas sexy at mas maganda. Pero hindi naman yun ang inisip ng ending ng story. Dahil nung siya'y sinagot mo, nung kayo ay naging pagkantahan, ang iniisip mong ending, happily ever after. Kahit sinabi na nila sa'yo, huwag mo yung patulan. Madaming babae yan, madaming chicks yan, sasaktan na lang yan, panibuhay na lang yan. Pero matigas ang ulo mo, in-love ka kasi, at bulag na bulag ka. Kaya, you said yes. Ang ending, broken heart. Suicide, ayaw na mabuhay sa mundo. Grabe, may hinawag na story. Miss nga ako nakakakita yung mga story ng nakakamatay, ang dahil na nilang sa love. Kung nandun lang siguro tayo, masashare ang natin yung gospel. Nagdala of God's name. So, ano po ibig sabihin na I did you read the story of Miriam Kiambao? Yung po si Miriam Kiambao sa FB, di ba? Siya po ay beauty queen natin na nakapagpamasawa po siya ng halos prinsipe. Tapos kinakita po niya yung, kinento po niya yung napakaganda niyang buhay na parang prinsesa sa loob ng castle. Lahat ng gusto niya nakukuha niya. Until one time, after some years, sinabi sa kanya ng kanyang boyfriend na ang prinsipe na, sign this divorce paper. For I have already found a younger and sexier model that I want to marry. Grabe mo, kung ikaw si Miriam, basag na basag ka. Beauty queen ka eh. Tapos ang ganda-ganda ng buhay mo, you were seeing your life hanggang death, kasama mo yung tao na yun. Pero bigla kong binasag ang puso niya. Yun ang ending ng love story na nakikita niya. Pero may purpose wala sa kanya si Lord. Pwede niyo sundan ang kanyang FB. Nag-share po sila magkasama. Nakilala po niya si RD. Tumoy sa 700 Club. Yung pong RD, hindi po siya guwapo. Pero mayaman po siya. Na-beauty po si RD. At sila po yung nagkita dahil may seminar po na ang nagtuturo isang lalaki na si RD. Si Miriam naman nagpe-pray din sa Panginoon. Kung bibigyan pa siya ni Lord. Alam po ninyo, nung pinapanood ko po sila, ang ganda po ng sharing ni Miriam. Kasi talagang, hindi pa lang
binigyan ka niya ng palasyo, pero ginano po niya ang kalooban ng Diyos, ay pinag-pray niya, and then RD was also praying. Kung titignan niyo po yung mukha ng kanilang dalawa, napakalayo po. Pero ang nakita po ni Lord na nag-match, hindi po pala mukha ang pinag-match. Hindi mo lang i-match yung mukha ko si Sister Sabi. May ako, pogi itong si Brother Rex niya ang bagay. O di ba yan, itong si Sister Carla. Bagay ito kay Brother at kahit pareho sila. Hindi mo lang mukha ang pinag-match ni Lord. Kasi pag ipinag-match mo sa mukha, hindi! Ang ipinag-match pala ni Lord, yung condition ng puso. Alam pala ni Lord kung sino talagang bagay sa iyo. Kaya huwag mo nang ipagpilitan yung guy na yan. Na ayaw naman ni Lord. Kapag inalis ng Diyos sa iyo, yung lalaki na yan, huwag kang makamatay. Mabuhay ka, kapatid. Dahil si Lord, may nakalaan na ipapalit sa iyo na kamatch ng tatlong condition. Puso na. Amen. Alam ka lang si Lord, Lord! Hallelujah! Kasi ang gusto mong ending yun ang nangyari. Ang ending ng love story mo, si Lord ang pagawin mo ng ending. Kasi pag ikaw ang gumawa ng ending, minsan lonely ending. Pero sa mga mayroong ka-love story mo dito na happy ending kagaya ng Sister Sharon sa ano, ayan talaga yan ang gusto mong ending ng Lord. So si Sharon, hindi na nagkabasag-basag ang puso niya. Hindi kailan pang binasag ng kanyang partner na yun. At ng mga kakak mo ngayon dito. Pero kung sakaling nabasa kayo, sabi ko sa inyo, si Jesus ang master and Panginoon, masterpiece niya. So let the Lord handle a love story. Huwag mong bigyan ng ending. Kung ang ending yan, ang iniisip mo happily ever after, at hindi yun nangyari, ibig sabihin, stop writing your love story and let God write the ending of your love story. Yung love story natin, Sister Noemi, ang na-ending, kinamatay sila. Ang ending ng love story ko with Charlie, namatay siya. Pero iniisip ko, that is not a bad ending. Alam niyo kung ba't hindi ko iniisip na yun ay isang bad ending? Kasi ibig sabihin na niya na totoo yung pangako nila, for better, for worse, till death, do us part. Kasi sila po yung mga lalaki, pinili tayo, samahan, hanggang kamatayan. Marami po akong witness. Marami po akong kahinaan. And one time, me and my daughter is talking about it. Marami din ako mga pagkukulang kay Charlie. Pero kailanman, hindi po niya ako sinukuhan. Yung kung araw-araw na sinasabi, I love you, miss. I love you, mama. Araw-araw yung pagyanap sa akin. Until po sa deathbed niya na hindi na niya ako mayakap. Ako po yung yumakap sa kanya. Sinabi sa kanya ng paulit-ulit na marami, I love you, I love you, I love you, I love you. Na kung mabubuhay pa tayo ulit sa isang panahon at makakapili ako ng taong mamahalin, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. That's not a lonely ending. That's a happy ending. Dahil it reminds us of the love of God that is solely for us. Reminds us na ang pagmamahal ng Diyos at para sa atin at walang makakaagaw na kalisan. Amen! Hallelujah! Glory to God. Praise the Lord. Okay, so now, let us move on to the next point. Yan, para may bro ang buhay nyo. Si Lord yung paglagay nyo ng ending. God is writing our life story and our love story. So God works in the process. Isaiah 55:11 says, for as the rain and the snow come down from heaven, and did not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goes out of my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Remember, delay is not denial. Kapag nagtatagal, hinihintay mo,
it's worth the wait. Next, waiting is not wasting. Kapag po kayo naghihintay ng pila, at alam nyo yung pinipilaan nyo, ay work sa inyong gusto makuha, hindi po kayo maiinit. Kasi marami dito sa ating bansa talagang pinaghihintay ka. Yun na lang magpapagawa ka sa ospital na pipilaan. Maghihintay ka. Pero dahil yung doktor na yun, pinagtitiwalaan mo siya yung magaling na doktor, then, maghihintay kang talaga. And then God is working behind the scene. Minsan mo tahimik si Lord. Lord, may nangyayari pa ba? Lord, nandiyan ka pa ba? Lord, nandiyan ka pa ba? Parang yan yung istorya, pero alam niyo na, hindi ko na istorya. Di ba sinabi sa inyo, yung mama na nahulog sa bangin, sa forest. Tapos, nung nahulog siya, nakakapit siya sa baging. Pagkatapos, yung gabi na sabi niya, may Diyos ba dyan? Lord, tulungan mo ako, nagsalita ang Diyos. Bumitaw ka. Awal, sabi, nakakapit na kayo. Meron pa mga ibang Diyos dyan. Alam mo ninyo, hanggang gabi po, hindi siya bumitaw. Nung pong nagliwanag, nakita na, 1 inch lang po pala ang lalim ng Kung bumitaw siya, hindi sana ng alay ang kanyang mga rumay. Good, diba? Trust the process. Ano po ba ang mga bagay na mayroong process? Yun po pag-aaral. Di ba minsan pag nag-aaral ka, sana hindi nalaga sa grade 1. Pwede ba college na agad? Or pwede ba graduation na agad? Kasi minsan nakakatagal na tayong tanong. Pero there is a process. Para ka maging engineer, kailangan graduate ka ng course of engineering. Kailangan ipasa mo ang board exam. Kung gusto mo maging doktor, mag-aral ka na 10 taon. Tapos meron board exam ka lang, may pasa mo ang board exam. At saan ka magiging doktor? It's the process. O yung mga nag-abroad, yung pagkuha ng visa, madali ba ang process ng pagkuha ng visa? It's a process. Hindi mo pwede na kung gusto mo mag-abroad. Makapag-abroad na lang ako na hindi na kukuha ng mga passport, ng mga visa. Pero hindi, it's a process na kailangan mong sundin para makuha mo yung gusto mo. So let me share one more thing. Ito, ilan po sa inyo dito nagpapadoktor? Yung recently ko doktor. Ilan po sa inyo dito nakaranas ng antibiotic? Yung naresetahan kayo na kung ilang pong araw yung antibiotic iinumin? 14? 7 days. Eto ngayon si ate. Merong ubong napakalala. Ano na chronic na. Nagpa-doktor. Ang sabi ng doktor, sulat. Tapos ng mga x-ray ko, lumabas, meron ng chronic disease. 7 days ng antibiotic na amoxicillin. Si ate. Simula sa unang araw dito. Ano ba? Nung ikalawang araw dito. Ayun pa. Nung ikatlong araw, nawala na yung ubo. Ang sabi, 7 days. Ano din ba? Ate, ayaw ka na uminom. Hindi ko natatapusin na 7 days. Magaling na ako. Ang sabi ng doktor, 7 days. Ilang taong inaral ng doktor yan? Nasabi, tapusin mo ang antibiotic ng 7 days. Hindi ka ng doktor tinapos na 3 days. Ano nangyari kay ate? Pagkatapos na 7 days, bumalik ang ubo. Lumala si ubo. Sinasabi ng 7 days Kasi alam niyo yung mga bakterya, nagsisimula yung labanan. Nung nilabanan niya yung bakterya ng first day, natalo siya. Yung second day, yung third day, parang nahihigit si bakterya. Tumigil ka ngayon. Alam ng medisina na parang mabuo mo ang pagpatay sa lahat ng bakterya, dapat 7 days mo ginagawa. Huminto ka balikan ka. Sino po sa inyo dito? I-repeat ko lang, kahit malayo. Nanonood ng FPJ. Alam niyo, yung isang po ni FPJ, na yung isang po sindikato, patayin ang lahat ng member ng pamilya. Ubusin mo lang ititira. Hindi ang ginawa ko. Pinatayin po ang sindikato ang lahat ng member ng pamilya. Pero hindi nila alam ang batang FPJ na buhay. Kaya ang batang FPJ, lumaki. At hanggang nagkaroon ng lakas ng mga
lahat ng mga mukha na pumatay sa kanyang pamilya, isa-isa po niyang pinakal at inubos. Parang yan din yung bakterya na nasa katawan mo. Hindi mo pinatay lahat ng bakterya, pinalingan ka, patay kang baka ka. Akala mo, dadaigin kita. It's just a story. Kapag sinabing 7 days, sumunod ka na. And one more story about finishing the process. Alam ko ninyo, when I was diagnosed with stage 3 breast cancer, ang sabi ko, I need to go through 8 cycles of chemotherapy. Nung unang cycle pa lang, nakalbo na po ako. Para sa inyo pong mga babae, sa atin pong mga babae, here is our crowning glory. Para kung ayoko na magbabas ng bahay at mag-bridge, kaya lang unang araw pa lang po, nung sinabi ko, dun sa pastor namin ni Charlie, na nakalbo ako, nung araw din po yun, nagpadala po siya ng napakagandang wig. At nung isuot ko yung wig, bagay pala sa akin to. Pwede pala, hindi ko nga yung masyadong malatay na tumig ako. Tapos, hindi ko pa nararanasan ng iba't ibang buhok. Kasi parang palaging mahaba yung buhok ko. Nagkaroon po ako ng maraming iba-ibang wig na sinusukat ko po na nakita ko. Lord, maganda pala ang nilikha mo ako kahit iba-iba yung buhok mo dahil kung hindi ko matry. Ngayon, walang kundi po yan. Nakatry. Nakita niyo naman nun, paglalabas na ako ang nakakatuwa. Isa kong labas yung buhok kung maikli ang suot ko. Eh, nung isang araw ko, after that, lumabas naman ako mahaba naman. So, sumunod kay Ina naman, isipan ko. Naagin ko sa nung, teka, sister, bakit na mabilis sumaba ang buhok mo? Sabi ng mga anak ko, Mama, kasi iba-iba ka nung sinusuot na wig, baka akala nila kung ano ka. Teka, saan ka nang iba-iba yung suot mo? Sabi ko, ikaw ba, hindi ko na-realize. Pero, natuwa na lang ako. At yung kung nakikita niyo yung buhok ngayon, yan po yung buhok na pinatubo na ng Panginoon. I thank the Lord dahil kahit ang mga buhok mo na nawala, mga buhok ko na nawala, pinatubo niya. Let's go through the process. Ang sabi sa akin, 8 cycles of chemotherapy. Alam niyo po ba kung anong ginagawa sa loob ng chemotherapy mo? Nakaano na po ba kayo sa massage chair ng mga SM? Yung massage, pauupuin ka sa ganung chair. Tapos kung may mga dextrose, itutusok mo sa ugat mo. Makikita po ninyo mga pasado ito. Itutusok yung ang tabang karayong sa ugat mo for 1.5 hours. Tapos may mga gamot na ilalagay sa iyo. Yung iba pong gamot, habang pumapasok sa katawan mo, nakakasuka. Lalo na po yung doxycycline. Pero habang ako po ay nakaupo doon, ang tagal ng oras, nakapikit po ako at nagpe-pray. Lord, pinako ko sa krus. Nung bumao ng mga pako sa kamay mo, pinako ka hindi dahil gusto kang pagalingin. Pinako ka dahil gusto kang patayin. Bigyan mo ko ng lakas at hayaan mo itong pain ng mga karayong ito maging bahagi ng pakikibahagi mo sa iyong sacrifices ang tapos niya. After ng first cycle, second cycle, dokilan pa. Anin pa ang tagal mo kasi every 3 weeks yun. Tapos nakausap ko yung iba kong mga ilang cycle kayo? Oh, actually, dapat 8 cycles na. Kaya i-extend ng doon. Kaya naging 16 cycles. Oh my goodness! Baka magkatapos kayo. Pero alam ko naman po, nung nagkikimo ako, nakakapag-preach pa rin ako. Inahayaan pa rin ako ng Panginoon. At marami po akong nakita doon, alam niyo po, gutom, balat, skeleton. Habang nagkikimo. Sabi ko, baka maging ganito po, gutom, balat. Tapos bago ako, may oxygen po sa tabi ko. Pagsabihin nyo lang po, pag hindi na kayo nakakahinga. Kasi po meron pong namamatay habang hindi mo. Habang
daming oras ko. Tuwing nasa chemotherapy chair ako ng 1.5 hour. Me time ko po yun kay Lord. Yun po yung time na nakabukas yung isip ko kay Lord. Tinitingnan ko lang siya, kinakausap ko po siya. Until 1.5 hours goes, gusto pala ni Lord magkaroon ako ng me time siya nang iisipin ko. After that 8 chemotherapy, nung inaalis ko yung tusok ng karayo, lumagdag po ako sa tuwa. Sabi ko, praise the Lord, it's over. The chemotherapy session. And you know what? After the surgery, after the 3 points na surgery, so sabi ko, kailangan pa lang tapusin yung process. Kaya sabi nito, ikaw ang bahala kung gusto mo pang buhay mo. Pero sabi ko, Dok, tapos natin mo, pwede mo huwag natanggalin. Kasi, para sa ating babae, ang liit na nga, flat na nga, tanggalin mo pa yung isa. Sino ba magkakagusto sa akin? Grabe na. Pero naman, nung huli na sabi sa akin ni Charlie, malakas pa po siya. Hindi pa po ako alam, wala pa po ako. Hindi na around ordinary night. Sabi ko pa, paano kaya kung yung dalawang lady ko tanggalin? Ako masaya po niya mo. Mamahalin mo pa ako? Kaya syempre naman, mamahalin kita. Kahit wala mga bahagi ng katawan, mamahalin pa rin kita. Alam mo, pabigyan ka ng ganung assurance ng isang tao, sobrang makakawala ka sa'yo. So, ang sabi sa akin ni Doktor, ano ang gusto mo? Meron kang bahagi sa katawan mo, o yan dalawang yan. Pero may talo ng buhay mo. O tanggalin natin yung isang yan, na baka lumasan pa yung ibang natirang cancer at mamatay ka. Sabi ko, Dok, sige na lang, mamatay na. Mamatay ba? Dok, sige na lang. Mabubuhay na lang ako. Kasi naisip ko nun, kapag talaga gusto mong mabuhay, meron kang reason. Kasi kung wala kang reason mabuhay, you would like to go. May mga nagpapakamatay, di ba? And I remember my children, sabi ko, hindi ko pa nakikita yung mag-aasawa ni Tim. Magiging ako ko kay JJ. Kasi hindi nakita ko na. Sabi ko, I still want to see good things on earth. At saka sabi ko, there are still sermons na gusto kong isulat. There are still, meron pa rin mga tao na gusto ko pala kasi. Kaya sige, gusto ko magpasabuhay ng matanggato, tanggalin mo. Na-surgery ko, wala na ako. Pero hindi naman nagbago. Sabi ko, akala ko mag-feel ko na sobrang worthless ako. Hindi naman pala. Kasi kung may totoong nagmamahal sa'yo, mahal ka niya, hindi dahil sa kung ano ka, sa kung anong meron mo, can love you, the whole of you, kahit may kulang ka sa katawan. So, the process needs to be completed in order for you to be here. So kung may process kung ginagawa sila sa buhay mo ngayon, let God finish it. Maaaring mahirap, maaaring di madali, pero you are not alone because God is with you through the process that you are undergoing. Amen? And I thank you, Lord! Thank you, Lord, Lord, in the process. Hallelujah. Glory to God. So dito po, ang last na makita natin is, alam niyo na po itong is story na to. Hindi ko na itagay po dyan yung story. Ito yung, teka, tingnan natin kung baka nasa isang slide. Itong Joseph story kasi, before, alam po natin, hindi na alam ang ending ng story niya. Si Joseph, napanaginipan niya na yung nakala ng mulbog. At yun na yung kanyang mga kapatid. Pero, na-betray siya, napunta siya sa bilangguan, pero from prison ng bilangguan, siya po ay na-promote, naging kanang kamay siya ng King of Egypt. So, teka, ibabalik ko na lang. I want to share this story po. May istorya po ng isang lalaki. Eto pong lalaki ito, ay naglalakbay, ngunit sa kanya pong paglalakbay, nakakita po siya sa kanya ng isang napakalaking bato. Kumbaga, ayun yung kanyang mga pangarap niya nandun. Pero dito po ay napakalaking bato. At tumawag po siya ng tulong sa Lord. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Ang sabi niyo, push. So, ang ginawa po ng lalaki, push. Lumipas ang isang araw. Ang sabi ni Lord,
push. Push. Tumipas mo ang isang buwan. Ang sabi ni Lord, nandun pa rin yung bato na marami. Push! Pagkatapos mo ng isang buwan, sabi niya, Lord, isang buwan ko lang pinupush ito. Dahil sabi mo, i-push ko. Pero nandito pa rin itong napakalaking bato na to na humahal ng sa aking mga pangarap. Ang sabi sa kanya ni Lord, hindi ko naman sinabi sa iyo, i-push mo yan para tanggalin ang bato. Sinabi ko sa iyo, i-push mo yan, pero ako ang magtatanggal ng malaking bato na yan. Tingnan mo ang mga kamay mo. Habang ipinupush mo yan, lumakas sa mga kamay mo. Tingnan mo mga binti mo. Lumakas sa mga binti mo habang ipinupush mo yan. At biglang tinanggal ng Diyos ang malaking bato. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ngayon, malalakas na ang kamay mo, malalakas na ang binti mo, malakas na ang puso mo, handa ka nang abutin ang mga pagpapalang nakalaan para sa iyo. Maaaring sinasabi din sa iyo ni Lord, push! Pray until something happens. Maaaring sinasabi yan sa iyo ni Lord ngayon, pagtiwalaan natin siya. Dahil ang prosesong ginagawa niya sa atin, binubuo niya ang ating lakas, binubuo niya ang ating isip, ang ating dedikasyon, ang ating determinasyon. At kapag alam na ni Lord na handa na tayo, aalisin niya lahat ng balakid at makakaptalan ang katuparan ng lahat ng ating mga pangarap. Amen! Pakisabi sa katabi mo, push! Alright. So, ito pong proseso na gagawin. Trust God. Stay faithful. And keep believing. Why do you keep on believing? Because miracles happen every day. Keep believing. Because God is working every day. Palagi tayong panampalataya dahil may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. So, let's see the process. Ang process po na ito ay nasa 3 naman tayo. Mamaya natin yan. Pero ito pong process ang sinasabi ko sa inyo. Ephesians 2:10, for you are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Yung pong process na pala ito. Sino po sa inyo, alam ba natin yung matang the Father's hand? Yan, di ba may lyrics doon na para makalimutan ko lyrics. In the Father's hand. Kasi meron ka natin sa Father's hand na nakalagay doon na tayo ay mapapabog sa Panginoon. I give my life to the Father's hand. Empty, moldy, fill me, walk beside. Di ba? Sorry. I give my life to the Father's hand. Kasi po tayo mga clay lang. Alam nyo, makapunta tayo ng clay lang tayo, maglibag po kayo. May lalabas pong libag. Kasi we are but clay. Clay lang po tayo, so tayo po ay clay in the Father's hand. Alam nyo po yung isa po pala yung bago po na po. Ang undergo po ng process. Una sa lahat, yung clay po kailangan pong i-mash. Siguro kung kayo bata, nagkakaroon kayo clay, i-mash po yun. Pagkatapos kung ma-i-mash yan, ika-press ng mga mahigpit, gagawin ka na rin. Tapos, kung ika-press, pressure natin sa buhay, iyon po ay dadaan po sa umiikot. May spinning na mangyayari. So, minsan po buhay mo, ikot-ikot lang to Kakahilin na. May ikot-ikot lang. Then, after the spinning, muli po dadaan po siya sa fire. Kailangan po yan dumaan sa fire para talagang makumpleto ang pagbuo sa kanya. Alam mo yun sa buhay natin. Nandito tayo sa ganito na minsan ang feeling natin, we are pressed. Sometimes we feel na ang buhay na paikot-ikot lang. Lalo na pag we are undergoing through fire. At minsan lang po, kahit nasa Father's hand na tayo, kumabasag pa tayo. Pero na pong halaga. Basta tawag po tayo ng Diyos ng Father's hand.
Nakikita ko sa mga mukha niyo. Dati po kayong labasan din. Katulad ko, maraming beses akong labasan. Pero hindi halata. Kasi nakita ko din sa inyo, hindi halata. Yung mga pinagdaanan niyo, yung mga tayo sa labasan, naturo, nagpapakita din ang buhay niyo. Pero dahil kayo ay nasa buhay ng Diyos, nakikita ko sa inyo kung paano faithful si God na binuo niyo kayo as beautiful, as strong, and as good as nakaray niyo. At as praise. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Dahil po ngayon ay kailangan sa ating third point. Ito ang pinakamadali. Third point. Ito tayo. God is faithful to complete it. The Lord will perfect that which concerns me. Psalm 138, verse 8. Si Lord po yung kinumpisahan niya. Tinatapos niya. Minsan kasi may mga bahay na hindi po na-complete. Gusto natin na-complete, pero hindi po natin na-complete. Pero ang sabi dito, God is faithful to complete it. We are still in process. Meron po kasi mga tao, gusto nila perfect sila agad. Yung sasabihin nila, ayoko na pray. Tapos bukas magkakasala ako ulit. Hindi siya sasabihin nila, attend ako ng UCC, attend ako ng morning devotion, attend ako ng evening devotion, attend ako ng lahat ng services. Pero bakit gano'n? Hindi pa rin ako nagiging perfect. Minsan nagagalit pa rin ako. Minsan nasasaktan pa rin ako. Minsan nakipag-away pa rin ako. Pero huwag mong hintayin na maging perfect ka agad. Nag-iibig ka sa sarili mo. Hindi naman ikaw ang mag-perfect sa sarili mo. It's God who will perfect you. Ang Diyos ang mag-perfect sa'yo. Just keep on living your life. Basta ituloy mo lang, mabuhay ka, ang Diyos ang kukumpleto sa buhay mo. God will give a good ending. Yung ending na gusto niya sa buhay mo, hindi yung ending na gusto mo sa buhay mo. Pero ang totoo lang, iisa lang naman ang ending, diba na lahat? Sabihin, your life, in my life, makuha natin lahat ng bagay na gusto natin sa mundo. Makuha natin yung tagumpay na gusto natin, makuha natin yung partner na gusto natin, makuha natin yung milyon-milyon na gusto natin, and everything! Pero hindi naman yun ang talagang end ng lahat. We all know it. Isa lang ang tiyak na end. What's that? Death. Ang isang tiyak na ending, mamamatay tayong lahat. Hindi tayo makakalabas ng buhay sa mundo. So ano yung sabihin? Bakit sinatakot ba kayo? Pinamagaan ko lang ang buhay niyo. Huwag kayong masyadong mag-worry. Huwag kayong masyadong mag-ulimayanan sa mga hindi nyo nakamtan. Dahil temporary lang yan. Dahil ang totoong ending, lahat tayo makakalaya sa pains of this world. Lahat tayo makakalaya sa lungkot. Lahat tayo makakalaya sa takot. Lahat tayo makakalaya sa anumang kayang gawin ng mundo sa atin. Dahil death is not a punishment. Death is a reward. Kapag namatay po tayo, hindi ending yun. Ending ng part 1. Pero, may part 2. Because God writes our life story. At dahil siya yung author ng buhay natin, naniniwala siya na ending ay mas magiging maganda. Dahil kapag iniwala mo na pala yung buhay mo sa Kanya, hindi ka na mag-aalala ng kahit ano pa. Dahil secure ka that your future will go well in the hands of the Lord. So mga minamahal ko kapatid, kapag kami nagsabi sa iyo, Kristiyano ka pa naman, tapos ay hindi ka pa perfect, Kristiyano ka pa naman, pero chismosa ka pa rin. Kristiyano ka pa naman, pero nagkakasalo ka pa rin. Pag may nagsabi sa inyo, ang sabihin nyo lang,
hindi pa tapos ang Diyos sa amin. We are all under process. Kaya hindi natin expect pag isa't isa na maging perfect. Hindi pwede sabihin, ang mga kumakapan sa musisi na yan. Hindi ko yung gusto. Pag minsan, binabati ako. Pag minsan, niliis na ako. Tingnan nyo nga, hindi mo kami lahat kalilang ng mata. Nagaya ko, nagsasalamin na ako. Baka nakita kita, hindi kita napansin. Ibig sabihin mo, ang mga musisi na lang, pero binabati. Huwag naman gano'n. Hindi di ba po, isipin kung meron mang pumula sa atin. Kasi hindi sabihin, mga pastor natin, hindi nakakasala, yung mga dako minsan, hindi. Hindi natin sila nakikita kung minsan. Pero pag may rin pa sa'yo, ang sabihin mo lang, I am still under process. Dahil, di ba tapos ang Diyos sa atin, ipa-perfect na tayo ni Lord. Yung isinyero kanina sa inyo na laging naguguluhan dahil di ka perfect sa sarili niya, huwag kang mag-alala, darating si Lord dyan. Basta, magpatuloy ka lang. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila. Magpatuloy lang, magpabago ka kay Lord at darating ang panahon. Magiging perfect like the image and likeness of God. Your story is not yet over. Proverbs 3:26. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Ang kung sabihin, wala ng direksyon ang buhay mo, hindi nawawala ng direksyon ang buhay mo. Ang kung sabihin, wala ng patutunguhan ang buhay mo, meron patutunguhan ang buhay mo. Ang kung sabihin, wala ng future, may future ang buhay mo. Trust in the Lord. Trust in the process. Trust in the author of life. Because, mga minamahal kong ka-churchmates, kaibigan, kapatid, meron pong nakalaan ang Diyos sa atin. Isang surprise na hindi po natin alam. Dahil ang pagmamahal po sa atin ng Diyos, hindi gaya ng pagmamahal ng tao. Ang pagmamahal po sa atin ng Diyos, full of surprises. Kaya wake up every morning anticipating that there is something good God is in store for you. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! The God who finishes, tingnan po natin kung ano pang kainin niya. So, my brothers and sisters, let us keep ourselves held by the God who finishes what He started and the God who will finish our life with success. Thank you everyone for listening. I love you with the love of the Lord and with the love of my heart. God bless us. Thank you po. Amen. Patuloy sa ating Panginoon na God is not yet finished. God is a working God. So, tayo po minsan darating sa buhay yung, alam ko may address dito, may kinausap ko pa na sa message ni Pastor Alisa. Very timely kasi minsan meron tayong mga konting nakikita at tayo ay nag-iisa. We are humans. Pero ito nga sabi niya, don't stop. Patuloy tayo dahil may gagawin ng Diyos sa atin. Patuloy tayo, ano sabi, trust, believe, amen. Patuloy sa ating Panginoon. So, ngayon po ay asa po ushers. Tayo po ay tutuko na sa offering. In behalf of Pastor Joe and family, nasa Quezon po sila. Kasi po sila po ngayon ang assign po sa UCC Quezon. So tayo po yung bigay sa Panginoon.
still hold you tight, because it's in there. Jesus Christ is Pagkailang Diyos ng mga pangyarihan. Maraming po salamat kami na matapos ang aming buhay. Maraming salamat po sa pinamangkin ng Pastora. Patuloy po tayo makinig sa Panginoon. Sapagkat meron tayong tatanguhin na magandang reward. Lord na ang aming mga nando. Nawa Panginoon ito yung bigay ng mga gamit sa aming iglesia, Panginoon. Nawa pagpalain po ang aming handutin. Tunay o Diyos na ikaw lamang kung yung makita ka. Lord, ang hindi nakapagpagay. Nawala sa sunod po naman, sila po ay makapagpagay. Tunay o Diyos na ikaw ngayon, nakapagpagay ng pagpagay. Amen. Amen. Ngayon po ay, anong week po ngayon? Kalalakihan po ba ngayon? Fourth Sunday? Pwede po ba tumayo ang ating mga kalalakihan, UCC? Yan. Tayo po sila. Yan. Sige po tayo. Yan. Yan. Patuloy po na pinapasalamatan namin ang pagdalo nyo dahil ang haligi ng tahanan na siya magkukunan sa pag-aya at sa pamilya. Amen? Amen. So, dadako na tayo sa ating testimony. Pwede po bang kalalakihan? Ang word ni Pastor Lisa kanina ay pwede i-connect sa kanta Miracle Worker. Yes. Sabi sa kanta ay, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. That is Jesus. So how kakilala mo ang ating Panginoon? No? He is a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That's our God. Di po ba? So, mga kalalakihan, sino po gusto mag-testimony? Sino po? Tinuturo? Tapos na si Brother Tech. Brother Tech po. Tapos na daw? Kahit na. Sige po. Amen. Magandang umaga po ulit. Wala po salamat sa Panginoon sa nga po sa tuloy na nabasa na binibigyan sa akin. Although kaya mainit talaga. Pag nasa sa iyo po talaga. Sobrang hindi. Sabi ko lang, wala mainit. Sama kita. Amen. And then, salamat din naman. Talaga, nag-celebrate ako ng Bernis Magi. Maraming salamat sa pagkakang pagkakos na. May ng toilet. Sino pa po ang testimony? Pwede po mababaihan. Sino pa po? Sir Noemi? Sige po. Pagpuli po sa Diyos, sobrang po masalamat sa Panginoon. Sino pong sobrang po sakit ng pako, wala pong dito ng Sunday. Ngayon, nagpapatuloy po ako sa pagpapala ng Panginoon. Talagang pumili na po ako sa dalandanan. At sa pagpapala ko ng Panginoon, pagpapatuloy ako. Ang nakita lang po sa akin is yung creatinine. Bali, mababa, wala lang daw po yun. Pero kung kapasalamat ko po is wala
naman po talagang nakikita sa aming mga sagabon sa katawan. Kaya nagpapasalamat po yun, pagkuha po ako, dahil sila ating ako, sinanit, hindi na yung sa akin dahil napakaano daw po ng healthy daw po ng katawan ko kasi. Sinabi rin po ni Pastor Richard, pag masarap ang kumain, masarap daw matulog, ibig sabihin, wala kang talagang differentiate sa iyong katawan. Yun nga rin daw po, talagang napakasakit. Kaya nagpapatuloy po ako at yun nga ako na sa creativity. Kumaba naman 0.8 lang. 90 kasi yung kami tapos 90.8. Yun lang po. Tinanong ko sa doktor, Dok, ano ba to? I-maintenance ko. Hindi. Huwag ka lang inom ng kapag gagawin ko lang yun. Iinumin mo lang yung kapag masakit ang pao. Hindi po ako hindi naman po. Nagpukulit pa sa lang. Sobrang po ako sa lang sa Panginoon. Ito po talaga namin sa akin. Sa akin. Ipapulit ko sa Diyos. Sino pa po ang nakaranas ng milagro sa kanyang buhay this week? Amen? Pwede kabataan. Sino po? Well, son, come here. Well, ay magandang umaga sa ating lahat. Nagpasalamat po sa Panginoon kasi ngayong week, natapos na rin yung finals exam namin. Naituwid ko naman ng maayos. Nagpasalamat ako kasi binigyan naman ni Lord ng knowledge and wisdom para masagutin yung mga So ayun, matuloy na ako ngayong taon. I pray to God na higayin niyo pa rin ako yung pabili ko sa mga bawat problema na nakakarating namin. amen. Thank you, Brother. Sino po po last na? Kim? Wala na po. Sister Lyren? Sige po, kung wala na po, alam ko, yung katabi nyo, isang milagro na po yan. Sa lahat po ng nakita ko, cancer patient, ito po, masasabi ko si Pastor Lisa po, ang hindi ng iba ng itsura. Mas lalo pa po siya kumanda. Nakita niyo ba siya natuyo, napayat? Hindi po. So sa biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, ang katabi nyo ay isang testimony na paggawa ng milagro ng Panginoon. So, pakisabi sa katabi, you are a miracle. You are a miracle. Amen. Pagpuli sa ating Panginoon. Pag naghihina kayo, tignan yung buhay ni Sister Lisa. Eh tayo, konting sakit lang ng ngipin, hindi na tayo pupunta sa church. Siya po. Napansin nyo ang dami ang cycle. 8 cycles. Pinagpisan niya po yun. Pero ngayon, mas maganda pa siya dati. Sa aking paningin. Hallelujah. Pagpuli sa ating Panginoon. Amen. So, meron po ba tayong announcement? Si ate. Yan. Mga katabi natin, mga milagro ng Diyos siya. So, meron tayong bisita. So, hindi siya tumayo. Sister Maria Bernara. UCC, welcome po natin si Maria. Welcome po sa UCC. Nawala yung mga dalawa ulit. And mga prayer requests, pwede po natin i-PM kay Jacob sa LV. Morning prayer, Monday to Saturday. Yan po. And Tuesday po, ay devotion po yan. Online po ito, headed by Sister Lita, Sister Luz Reyes. And prayer meeting every Wednesday, headed by Chocolesa Janet and Pastor Lisa. And blended morning prayer on Saturday at Thanksgiving, 5:30 a.m. every Saturday, face-to-face po dito sa church. And then we encourage everyone to be part of morning prayer. Yung mga gusto pong sumali at nagigising ng 5 a.m. Yan, paki-like and share po ang ating page.
And then, ating, pwede pong tawagin ko si Sister Regine to announce yung isa sa Sambales, kung kailan, at saan, at anong oras. Kahit yun lang po. Good morning, everyone. On behalf of Sister Emma po, ako po yung pinag-lead niya ngayon sa Iba Sambales Youth Camp po. This coming Friday and Saturday, mamaya po 7 p.m. may online orientation po kami with Sister Emma po. Yun lang po. Thank you and God bless everyone. So, May 29-30 ang Sambales. Okay. And ngayon po ay time ba tayo tumayo, tinatawag ko praise and worship para sa closing song. Closing prayer ng ating si Pastor Lisa pa rin po at pagbasmas. Thank you po. Show me who you are.
Trust in you, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let us continue in the spirit of faith. Yes, Lord God, we thank you, Lord, because you are the God who is in us. You are the God who is in us. We know and future of our lives. Alam na kayo ang Panginoon. Ito ang Panginoon na lumapit sa iyo. Nangingin ang aming pagkakas. Alam mo na ang lakas ng bisip ko. Ang siyang sa amin ay ako aming magpalipin. Yan lamang sa aming kailangan. Ang pagbibigay sa amin ng kanilang lakas. Panginoon, alam aming kalamitin sa aming kasisipan na ikaw ang sa amin at tunay na magtataguin. Ikaw ang aming Diyos na nagsimula ng buhay namin. Kasama sa buhay namin at makakasama namin hanggang sa hanggan. O Diyos, sa lahat mo ng umaten sa sabi na ito, ang palain mo sila sa kamay ng kanilang mga panalangin, ang pagtuloy na ipaglaman ang iyong kapangyarihan. In Jesus' mighty name. Amen. So let us now receive the blessing of the Lord. And now unto him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus, both now and forevermore. Let us receive the blessing of God Almighty, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Let us go in peace to love and serve the Lord. Amen. Amen. Happy Sunday, everyone. Amen.
po. Ano